ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa umaga pagising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Ang magtanim ay hindi biro. Mga kapatid, bago po ang lahat, maligayang Pasko sa inyo. On behalf sa aming community dito sa Juniorate Formation House 1, kami po ay malugod na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko and looking forward for the prosperous New Year. Welcome dito ngayon sa Music of the Gospel Sunday Reflection dito sa ating Kapaskuhan. Napakaganda po bilang pagtugon, pag-reciprocate doon sa inyong kabutihan, inyong pakipag-isa dito sa aming seminaryo, dito sa aming activity, dito sa seminaryo kung paano kayo naging kabahagi. At ito ang napili kong awitin sa Music of the Gospel song dito sa Kapaskuhan, ang magtanim ay hindi biro. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Kung tinitingnan natin itong folk song na ito, Filipino folk song na ito, napakaganda dahil sinasabi dito, ang magtanim ay hindi biro, maghapong nakayuko. Mga kapatid, hindi kaya ito din po ang mensahe para sa ating Kapaskuhan? Pagyuyuko. Bago ang lahat sa pagyuyuko, makikita natin sa bigyan natin ng iminasyon ang magtanim hindi biro. Pag ikaw ay magtanim, dala-dala mo ang isang pananim at hindi mo pwedeng itatanim ito kung hindi ka muna yuyuko. At pagyuko mo, you have to touch the ground para matanim mo itong isang pananim na ito. At again, kung bigyan man natin ng common na imahen, ito yung pagtatanim ng palay. Na pag ikaw ay magtatanim ng palay, talagang nandun yung pagyuko at pagyuko. Talking about pagyuyuko, mga kapatid, alam ko na sa ating mga kapatid, sa ating mga benefactors, mga kaibigan na naging kabahagi ng aming misyon, sa aming paglalakbay, dito sa aming seminary o sa formation house namin sa Juniorate 1, na ang yung paging bahagi sa aming misyon ay isang pagyuyuko. At hindi po biro ang pagyuyuko. Alalahanin natin na pagyuyuko natin, hindi lamang tayo yumuyuko, ngunit sa pagtatanim natin nandoon yung putik. Inaabot natin yung tanim doon sa putik. Alam ko po sa pagkiling ninyo, pagbabahagi ninyo sa inyong panalangin, financial dito sa aming seminaryo, hindi lamang kayo yumuyuko, is a gesture of humility, hindi, again, hindi po madali sa inyo dahil again, nandoon yung pangailangan din po niyo sa inyong pamilya, pangailangan sa inyong mga, ngunit again, maraming salamat. Ito yung napaka-appropriate na pagkakataon na mapapaabot namin sa inyo kung gaano kayo mahalaga din po sa aming mission at kung paano kayo pinapanalangin namin sa aming araw-araw buhay, panalangin at misa namin dito sa seminaryo. Ang magtanim ay hindi biro. Mga kapatid, may isang kwento ng isang tao at isang bata. So, at yung taong ito, nagnilay-nilay siya sa dalampasigan. Pupunta siya at naglalakad sa dalampasigan. Habang siya ay naglalakad sa dalampasigan, napansin niya itong isang bata na naglalakad din. Ngunit sa kanyang paglalakad, may dinadampot siya. Yumuyuko at dinadampot niya yung isang bagay na yon at pinatapon doon sa
sa dagat. At naglalakad na naman, yumuyuko at dinadampot na naman yun sa isang bagay at tinatapon na naman niya doon sa dagat. At patuloy itong ginagawa ng bata. Ito namang taong ito na naglay-nilay doon sa dalampasigan, hindi niya matiis na magtatanong. Tinatanong niya ang sarili niya, bakit nga ba itong batang ito ay sinasayang niya ang oras niya dito sa dalampasigan? Kung siguro itong batang ito ay nandoon pa sa kanyang tahanan, nakakatulong pa ito sa gawaing bahay. Yun ang kanyang naglalaro sa kanyang isipan. At sabi pa niya, sinasayang talaga ng batang ito ang oras. Walang kabuluhan ang kanyang ginagawa. At patuloy niyang pinapansin, inobserbaran ang pagyuko at pagdampot ng isang bata doon sa isang bagay at tinatapon doon sa dagat. Hindi niya matiis ngayon. Nilapitan niya yung isang bata at tinatanong niya, Tutoy, alam mo, itong ginagawa mo ito ay nagsasayang ka ng panahon. Walang kabuluhan itong ginagawa mo. Tingnan mo, yumuyuko ka at dumampot ng isang bagay at tinatapon mo sa dagat. Iba nakakapagod yan, Tutoy. Ano yung ginagawa mong iyan? Uwi ka na lang. Tutulong ka doon sa gawaing bahay ng iyong mga magulang. At alam niyo mga kapatid, ang sagot ngayon ng bata, sabi niya, tinitingnan niya yung taong iyon, Sir, alam mo sir, kaninang umaga bago ko nagpunta dito, tumutulong na po ako sa gawaing bahay ng aking mga magulang at pagkatapos ko pong tumutulong sa kanila, naging kabahagi ng aking buhay na pagkatapos naglalakad ako dito sa dalampasigan at may mga dinadampot ako at tinatapong po sa dagat. Alam mo sir, hindi po pagsasayang ang aking ginagawa dito. Makikita mo yan sir, na ang dami pang mga starfish na nandito sa dalampasigan dahil pag yung mga starfish na yun sir na galing sa dagat, nahampas ng malalakas na alon, pupunta ito sa dalampasigan at pagbalik ng dagat, naiiwan itong mga starfish na ito. Alam mo sir, kung itong mga starfish na ito ay manatili dito sa dalampasigan at isisikatan ng araw, ito ay namamatay sir. So ang ginagawa ko lang naman sir ay dinadampot ko, lumuyo po ako at dinadampot at tinatapon ko sa dagat. At least naman mabibigyan ng panibagong buhay yung mga starfish na yon. Hindi sila matutuluyang mamamatay. At namangha yung taong iyon sa ginagawa ng bata. Akala niya sinasayang yung oras, akala niya walang kabuluhan yung ginagawa ng bata. At tinuturo ng bata yung isang bagay, may starfish na sa harapan ng taong iyon. Sabi niya, Sir, titingnan mo sa harapan mo, nandyan yung starfish. Yuyuko ka, dadamputin mo yan at itapon mo sa dagat. Para naman magkakaroon uli ng buhay yung starfish na yan. Mga kapatid, alam niyo, sa ating mga kapatid na pinagkabahagi ng aming misyon, aming mga kaibigan, mga benefactors, mga kapamilya, na again, nag-journey sa amin, synodality. Alam ko po na napaka-meaningful itong ginagawa ninyo. Napaka-touching itong ginagawa ninyo. Yumuyo po, dinadampot, para naman sa aming misyon sa pagtuturo ng mga kabataan is hindi man lahat ng mga kabataan na nangailangan ang tugunan namin. Kagaya lamang sa aming misyon sa mga ITAS, sa immersion, kagaya lamang doon sa aming misyon doon sa summer camp na talaga ito ay pinaghandaan namin. Kagaya lamang ng apostolate namin sa mga squatters, every Saturday ng aming mga seminarians. Kung paano kayo naging kabahagi dito sa inyong pagyuko, sa inyong bawat tulong, nakaka-save kayo, nakakaligtas kayo, nabigyan natin ng panibagong buhay yung ating mga kabataan. At again, napakagandang titingnan natin dito sa Kapaskuhan yung pagyuko ninyo. Alam niyo mga kapatid, ang Kapaskuhan din po, nakikita ko, ang napaglilinilayan ko ngayon sa Kapaskuhan ay isang pagyuko din po. Alalahanin natin the kenosis of God. He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself and took upon the slaves. No? Ang hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, at
Nasantabi niya ang kanyang pag-isang hari. Yumuyuko ang isang hari na pagsabihin nating hari nandiyan siya sa trono, pagsabihin nating hari makapangyarihan, ginagamit ang kanyang madaliri hindi sa pagyuko, hindi ginagamit ang kadaliri para ituturo sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kawan na gagawin niyo ito at susundin na yun. Ngunit ang isang hari, isang Panginoong Diyos natin ay siyang yumuko para i-touch tayo. Yumuko para matouch tayo, para mayakap tayo, para samahan tayo sa ating paglalakbay. In John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son. Napakaganda. Hindi man tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos, hindi man tayo karapat-dapat sa pagyuko ng Diyos, ngunit ginagawa niya yan dahil ang pagiging hari niya ay hindi all about possession. It's not all about the power of force, the power of arms, but ang tanging kapangyarihan na mayroon ang Panginoong Diyos natin ay yung the gesture of humility, yung pagyuko para matouch niya, para matouch tayo ang ating hindi karapat-dapat. Sabihin natin maputi, madumi nating buhay. At yan ang Panginoong Diyos. At kung gusto pa nating palalimin ito, again, ang magtanim ay hindi biro. Hindi po biro ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi po laro-laro ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Buong buhay niya, niyuyuko niya para sa ating lahat. Umpisa-umpisa lamang nung sa ating Ebanghelyo natin, sa umpisa, nandyan ang salita. At ang salita ay Diyos. At ang salita nito ay nananahan sa atin, nakipamuhay sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, ang ating Paiso Kristo. Titingnan natin mga kapatid kung paano yumuko ang ating Panginoong Diyos. At maugnay ito natin sa inyo mga kapatid, naging kabahagi ng aming buhay. Tingnan natin. Nung pinanganak ating Paiso Kristo, ay ito ay winter time. Malamig na malamig, maginaw na maginaw. Imagine kung nandoon ka sa mga magiginaw na lugar, no, magiginaw na lugar, for example sa US na may mga winter, o sa Korea o China o sa Japan na may mga winter sila. Makikita natin mga kapatid na napakaginaw, napakatindi ang lamig. Siguro mag-enjoy ka isang araw, dalawang araw, ngunit pagkatapos dito, talagang hindi mo na matiis na nandyan ka sa labas na manatili ka sa ginaw. Gusto mo nang manatili doon sa kwarto, ayaw mo nang lumabas. So, makikita natin na lifeless, na parabagang dry na dry. Ngunit again, makikita natin na sa winter time, yan pinanganak ating Paiso Kristo. At makikita natin, hindi lamang winter time, kundi nandoon sa in the middle of the night. At pagitnaan ng gabi, sa madilim na gabi, pinanganak ating Paiso Kristo na nagsilbing ilaw. Ilaw sa sanlibutan. Ilaw sa mundong madilim. At makikita natin mga kapatid saan ipanganak ng ating Paiso Kristo mga kapatid. Sa sabsaban, kainan ng mga hayop. At makikita natin ang masabi ng wow. Grabe naman ang pakumbabaan ng ating Paiso Kristo. Pwede naman siyang ipanganak doon sa hotel dahil napaka-powerful siya. Pwede naman ipanganak siya doon sa hospital. Pwede naman siya ipanganak sa isang espesyal na bahay. Ngunit pinabuti ng Diyos na ipanganak ang kanyang Paiso Kristo, kanyang isang anak, ating Paiso Kristo, yan sa sabsaban. Siguro pag nakita ito ng mga hayop na nandyan sa kainan, pinanganak ni Jesus, tingin nila pagkain din po. At again, ang sabsaban ay kainan ng mga hayop, madumi ito. Hindi ito malinis. So siguro nililinisan, ngunit nandoon pa rin yung mga microbio dyan na mga kinakainan na tinitirahan ng natitira sa pinakain ng mga hayop. Iugnay kaya natin ito sa buhay natin mga kapatid. Diba may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo din po ay nanglalamig. Nanglalamig sa ating pananampalataya, nanglalamig sa ating pagrelasyon sa iba, parang naging lifeless tayo. May mga pagkakataon din po na tayo, yung buhay natin ang didilim. Hindi na nagkakaroon ng, hindi natin makikita na may pag-asa pa ang buhay. Kagaya man sa pagrelasyon,
na para bagang kahit Christmas na, nandoon pa rin yung inggit natin, nandoon pa rin yung galit natin, ayaw pa rin din makipag-usap, ayaw pa rin din makipag-reconcile sa ibang tao, sa mga mahal natin sa buhay. No? Nandoon pa rin, parang hindi natin makikita na may pag-asa pa. Hindi natin nakikita na sa pamagitan ng pagkipagrelasyon, pagdialogo, makikita natin ang pag-asa. Kagaya din po sa mga bansang mahigwaan, patuloy ang giyera, para po dahil naging hopeless ang kanilang buhay. Hindi nila makikita ang pag-asa na sa pamagitan ng dialogo, sa pagmamagitan ng reconciliation, pagmamagitan ng pakikinig sa bawat isa, sa pamamagitan ng pagtingin sa mga biktima sa giyera. Hindi kaya ito ay kadiliman. Hindi nakikita kung anong mayroon, na may umaga pa, na may bagong araw pang darating. At ito din po sa kadiliman. Doon sa kadumihan, for example, mga kapatid, sa isang kainan ng mga hayop sa sabsaban, makikita natin na sa ating mga sarili din po, tayo din po ay nandyan sa atin ang kadumihan, nandyan sa atin ang makasalanan, hindi natin dapat. Ngunit alalahanin, mga kapatid, na iyo po ang Diyos, pinanganak sa isang lifeless, dry na panahon ng winter time, sa kadiliman ng ating mga puso, sa kadumihan ng ating buhay, pinanganak para lamang, mga kapatid, patunayan ng Diyos na according to Pope Francis, the mercy of God is greater than innocent. Pinabuti ng Diyos ay panganak sa isang malamig na lugar, dry, lifeless, madilim, may ugnay ito sa ating buhay, madumi ang buhay, ngunit again, nandyan ang Diyos para samahan tayo, mga kapatid, para mabigyan tayo ng saya, mabigyan tayo ng pag-asa, at makikita natin sa pagtanggap natin sa ating Panginoon Kristo, ang batang si Jesus sa ating mga sarili natin, magkakaroon ng kaliwanagan ng ating buhay, magkakaroon ng pag-asa, ating pagkipagrelasyon, magkakaroon ng reconciliation ang mga mundo, ang mga bansa na nagkakaroon ng hindi pag-uugnayan, nagkakaroon ng higwaan. Mga kapatid, again, sa aming mga benefactors, sa aming mga kaibigan, sa aming kapamilya, sa aming mga taong na nagkabahagi ng aming buhay, again, maligayang Pasko at maraming salamat sa patuloy ninyong pagyuko. Ang magtanim ay hindi biro. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Maraming salamat sa inyong paging bahagi sa ating misyon. Maraming salamat kahit pa man hindi kami karapat-dapat sa inyo. Ngunit alam ninyo yung pag-reach out to sa amin, hindi lang to sa amin, kundi sa aming mga pinaglingkuran sa aming mission, sa mga kapatid natin mga ilangan. The music of the gospel, Sunday reflection, maligayang Pasko, and we are praying for you, for your prosperous New Year, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa inyong lahat. The music of the gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Halina mga kaliyag, tayo'y magsipag unat-unat.